Okay, so welcome. Good morning, everyone. Dito po sa ating Biblical History Series ay wini-welcome po natin ang ating mga kapatid. Sister Susan, good morning po. Sister Marian, Sister Emily. God bless you as you continue on studying with me. Dito po tayo sa ating series sa Biblical History. Sa chapter 34, habang tayo po ay umaga nito, mag-meditate, we will learn something from our study. Tayo po ay magpapasalamat. Ang Panginoon ay iretid po. Kasama po natin sa mga dito sa ating pag-aaral Biblical History. In the book of Genesis. 34 na po tayo, chapter 34. Okay? Dito po ay ating matunghayan kung paano po na dumating na po sila Jacob at Sikem. Ano po ang kanilang buhay sa Sikem, yun po ang ating pag-aralan. At pinasalamatan po natin ang ating mga kapatiran na sumusubaybay din po sa ating live presentation po dito sa FB. At patuloy po natin sinunod ng mga tao at that time, biblical times. Okay, so para po sa ating patuloy na pag-aaral, ito po ang ating prayer thought. Bago po tayo manalangin ay mayroon po tayong thought dito sa Patriarchs and Prophets, page 204, paragraph 3. Sabi po rito, the treacherous cruelty of Simeon and Levi was not unprovoked. Yet in their course toward the Shechemites, they committed a grievous sin. They had carefully concealed from Jacob their intentions, and the tidings of their revenge filled him with horror. Heartsick at the deceit and violence of his sons, he only said, "Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, and I being few in number, they shall gather themselves together against me and slay me, and I shall be destroyed, and I and my house. But the grief and abhorrence with which he regarded their bloody deed is shown by the words in which nearly 50 years later he referred to it as he lay upon his deathbed in Egypt. Simeon and Levi are brethren, instruments of cruelty, and in their habitations, O my soul,
come not thou into their secret, unto their assembly. Mine honor be not thou united. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. So atin pong mapapansin dito na after years of staying in the Sikkim, ay lalong lumala po ang buhay. Bakit po? Ang nangyari po rito ay napaigting po yung galit nitong dalawang magkapatid na si Simeon at si Levi. Alam po natin at atin pong balikan ang kasaysayan na itong si Simeon at Levi actually is pangalawa at pangatlong anak ni Leah. Okay? At ang panganay po nilang kapatid ay si Reuben. No? Pangalawa ay si Simeon. Pangatlo po ay si Levi. At yung pang-apat dito ay si Judah. At mayroon pa po silang kapatid. Ang kapatid po nila na nag-iisang babae ay si Dina. Okay? So ang nangyari po rito ay noong nalaman ni Jacob na ni-rape po si Dina. Okay? Parang wala lang pong reaction si Jacob. Kaya itong si Simeon at si Levi ay nagalit at sila po ang nag-react. Kaya nga po yung mga Shekemite, di ba, dumating na po sila sa Kanaan. Ano po? Yung mga taga-Kanaan ay mayroon pong ginawa. Habang itong si Dina ay nagpasyal-pasyal. Okay? Namasyal po dito sa Kanaan at nakita po siya ng prinsipe ng Shekemite. Actually, mga Canaanites po ito. At nagkaroon po ng pagkagusto itong prinsipe ng Kanaan. Kaya ang pong ginawa ay ni-rape. Okay? Nagkaroon po ng matinding pagkagusto. At yun na nga po ang nangyari. Nagplano din po sila na pakasalan itong si Dina. Pero sabi ni Simeon at ni Levi ay magpatuli kayo. Kaya lahat ng mga lalaki sa lugar na yon ay nagpatuli. Okay? Dahil doon sa ginawa nila sa anak o sa kapatid nila Simeon at ni Levi. Pero ano pong nangyari? Itong si Simeon at Levi ay nagplano ng massacre. Okay, pinatay lahat. Lahat po. Kahit yung mga ari-arian. Lahat ng mga bagay na kanilang makuha ay kinuha. So this is plundering. Ano? Na kung sinamsampo yung ari-arian ng mga Shekemite dahil doon sa kanilang pag-rape kay Dina. So mapapansin po natin dito na dito po nag-umpisa yung rape. Okay? Ni-rape po itong kapatid nila na si Dina. Kaya nga po nagalit itong si Simeon at si Levi at pinagpapatay po ang mga Shekemite. So yan po ang ating tingnan sa bahagi ito ng kasaysayan na nawa ay mapulutan po natin ng aral na kung saan bakit nagkaroon ng ganun katindi ng talagang masakir po yun. Marami po silang pinatay. Tingnan po natin dito sa kasaysayan kung ano po ang kaganapan ito. At ito po ba ay ano pong nangyari, ano pong reaksyon ni Jacob nung nalaman niya itong pag-rape at pagpatay po ng kanyang mga anak doon sa kuwan lang po sila, stranger po sila sa lupang ito. Pero yun po yung lupang pangako ng Panginoon para sa kay Jacob. Pero ano pong nangyari sa kanyang mga anak? So yan po ang ating tungayan sa ating pagpatuloy po ng ating pag-aaral. Tayo po na munalangin. Dakila at mabagan po naming Ama na nasa langit ka sa muli sa umagang ito. Nais po naming pasalamatan kayo na kami po ay inyong ginising
At sa aming pagpapatuloy po ng pag-aaral ay patuloy namin iniimbitahan po inyong Banal na Espiritu na siyang lumukob at mangusap po sa amin upang lahat ng aming matutunan sa mga karanasan po ng inyong bayan sa sinauna ay amin pong maunawaan na ito po ay kasama na po sa buhay ng tao. Kaya tulungan kami na maunawaan ito, Panginoon, upang kami rin po ay maging handa at magkaroon ng leksyon na kung saan itong kaganapang ito ay nangyayari, ngunit hindi po ninyo nais na mangyari ito sa inyong bayan. Kaya tulungan ang bawat isa na maunawaan at amin pong sampalatayanan na maganap ang inyong kalooban para sa inyong bayan sa huling mga araw na hindi nawa maging kasama po sa buhay ng mga mananampalataya ang mga reaksyon at buhay ni Simeon at ni Levi na kung saan ay nagdulot ng dismaya ng kanilang amang si Jacob. Salamat, Panginoon, at amin pong tuluyang pag-aralan ang mga bagay na ito upang kami po ay makaunawa ng mga bagay na nangyari sa lupa. Amin pong tinatanggap at pinasalamatan na kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa chapter 34. Okay, tingnan po natin. Kung atin pong basahin ang chapter 34 verses 1 to 4, dito po natin mapapansin na binanggit na po yung nag-iisang anak o kapatid nila Simeon at ni Levi. Na kung saan dito po sa chapter 34, we can read the defiling of Dinah. Okay? Sabi po rito sa verse 1, and Dinah, the daughter of Leah. Ito na po ang. So si Leah po yung unang asawa ni Jacob. Dahil doon sa panliling lang ni Laban na kung saan ay nais ni Jacob na mag-asawa kay Raquel. Kaya nga po itong si Laban ay nag-propose, okay, magtrabaho ka ng 7 years. Kaya within 7 years ay nagtrabaho po si Jacob para makuha si Rachel o si Rachel. Ngunit pagkarating ng pagkatapos ng 7 years, ang pinasiping po ay si Leah. Kaya nagkaroon ng mga anak dito kay Leah. At isa sa mga anak na huli itong si Dinah. Okay? So ano pong nangyari dito? And Dinah, the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land. So talagang kwan po siya, namasyal siya, no? And when she came, the son of Hamor, the Hivite, prince of the country, saw her. He took her and lay with her and defiled her. So ito po ang ang nangyari po, mga kapatid, ay hindi lamang sinipingan kundi talagang defiled. He was raped. Kaya nga po itong kaganapang ito ay parang bago para kay Jacob, ano? And his soul clave unto Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the damsel and spake kindly unto the damsel. And she came, spake unto his father Hamor, saying, get me this damsel to wife. So ito po yung nais nitong prinsipe ng Hivite. Actually, tinawag na ito ng mga Shechemite because Shechem. Okay? Itong si Dinah lumabas at tiningnan yung mga anak na babae ng lupain ngayon. Dahil galing po sila sa Padan-aram pagkatapos na si Jacob po ay nagkaroon ng pakikipagbuno doon sa anghel at nakipagtagpo doon kay Esau, ay nagka-separate po sila ng landas
at itong si Jacob ay nanahan po dito sa lupain na pinangako ng Panginoon sa Kanaan. Kaya't noong nakita ng prinsipe ng lugar na yon na anak ni Hamor, ay nagustuhan ito. Kaya nga po kinuha niya itong dalaga na si Dina at sinipingan at ito po ay kanyang talagang nagkaroon po siya ng defilement, ni rape. Kaya nga't nung nalaman po ni Jacob ito, ay baliwala lang sa kanya. Ano kaya ang reaksyon niya? Kaya dito ating mapapansin sa chapter na ito ay nagkaroon po ng isang insidente na nakakahiya. Bakit po? Dahil ito po ay unang nangyari na rape sa kasaysayan po ng Israel. Okay? So ito po yung ating mapapansin sa kasaysayan ng Israel na mayroon pong ni-rape anak pa ni Jacob. Ano? At ito ay terribly na crime po ito na committed against Dina, the daughter of Leah, na kung saan ang response ng kanyang kapatid. Ang response po ng kapatid niya ni Dina dito ay napakatindi rin. Dahil hindi lamang yan mga kapatid na itong si Dina ay ni-rape, pero itong ginawa po ni Simeon at ni Levi ay na napakasugapa po na pagmassacre. Tingnan po natin. And then sabi po rito, when the Bible shows its leader and heroes in such terrible plain truth, we can know for sure that it is a book from God. Men don't normally write about themselves and their ancestor like this. So sa ibang mga aklat po, hindi natin mabasa ito, no? Pero dito po ay talagang naitala po sa kasaysayan na nagkaroon ng rape dito sa anak ni Jacob. At kaya nga po noong naranasan po ito ay nagkaroon po tayo or parang maisip natin bakit kaya pinintulutan ng Panginoon ito na maganap po sa mga anak ni Jacob. Ano? Na lumabas lang po itong si Dina at talagang nakita po ang kagandahan nitong si Dina ng prinsipe ng lugar na yon. At yun na nga po ang nangyari mga kapatid. Katulad dito sa mga karanasan na nangyari po sabi nga po rito, we remember that Jacob brought his family to a region in the promised land. Atin pong maalala ito na nandito na sila sa lupang pangako. Bakit nangyari pa po ito? Na kung sana that God didn't really want them to be in. It seems God directed him to return to Bethel, and his time spent in the city of Shechem did much harm to his family. So ito po ay isa rin po sigurong konsekwensya na nais ng Panginoon na babalik siya doon sa Bethel. Na kung saan sa Bethel na yon, ayun po yung pinagtagpuan na kung saan ang Panginoon ay nagbigay ng tinatawag nating covenant o tipan. Ngunit nanirahan po sila dito sa Shechem. Kaya nangyari po ito na naging masaklap po ang buhay. Bakit? Lumabas lang po itong si Dina to see and to meet some of the young girls, women in Shechem. Kaya nakita naman po siya ng itong prinsipe ng Shechem. Kaya nagkaroon po ng tinatawag nating rape. Okay? So, Jacob chose a place to live for all the wrong reasons. Ito po makita natin dito na mali po talaga ito. Na kung saan ay nag-decide itong si Jacob to stay in Shechem. Kaya nga po, hindi rin po ito lugar na nais ng Panginoon na kung saan ay pupunta siya. Kaya ito po isa sa mga leksyon
na kung saan ay kung hindi ninanais ng Panginoon na mananatili o magstay o magpunta sa isang lugar na masama, ay hindi na sana nangyari ito kay Dina, no? Na kung saan he wanted to be close to the city, nais niya na malapit sa syudad. Ito kasi po mga kapatid ay hindi po lugar na kung saan ay ah, malapit sa mga kabundukan, kundi ito po ay sa city. At mapapansin natin pag if you are staying in the city, then there are a lot of immorality na nangyayari po sa syudad. Kaya nga po, though the city had a strong and ungodly influence, God called him to Bethel, and Jacob, poor choice of a place to live, left his family open to ungodly influence. Kaya ito na po yung mga mangyayari. Pag pinili po natin na tayo po ay lumugar at manirahan sa malapit sa syudad, ay yan po yung kaganapan dito na naging nasa dangerous zone ang kanyang mga anak. Katulad dito kasi nangyari po kay Dina na lumabas lang po siya at ang tanong dito, bakit walang kasama? Walang kasama itong si Dina na lumabas. Kaya nga po nung nalaman ito ni Jacob, okay? Ito na po actually yung karagdagan pa ng mga pandito. Dina's desire to do this was understandable but unwise. Bakit? Gusto niya rin na siyempre bagong dumating po sila doon sa lugar na yon, gusto niya magpasyal. Pero ang problema dito ay wala po siyang kasama. Kaya nga po ang nangyari ay ni-rape siya. Jacob did not make sure she was properly supervised and protected. Ito rin po ang kulang, na dapat po ang ating mga anak ay nasubaybayan din po natin. Pero sa pagkakataong ito, si Jacob po ay failed to do that. Na kung saan ay unprotected itong si Dina. Kaya nga po, to allow unsupervised socialization in an immoral community was a failure of responsibility on the part of Jacob and Leah. Na kung sana ay hindi ginabayan itong si Dina, ay hindi na nangyari ang pag-rape, pero ganun pa man ay nangyari po. We don't know the specific family dynamics between the parents and the daughter. So it is impossible to say to what degree Dina may or may not have gone out to see the daughters of the land in disregard to the guidance of her parents. So atin makikita dito na parang pinabayaan lang itong si Dina without the supervision of Leah, the mother, and Jacob, the father. So ito po ay pagkukulang ng isang parent o magulang na pinabayaan po itong si Dina na mamasyal at makita ang mga kababaihan doon sa lugar na yon. So ito po ay isang pagkakamali. Shechem, the son of Hamor, the Hivite, prince of the countries, saw her, and he took her and lay with her. So kinuha po siya. Kinuha itong si Dina, kung lalaki pong kukuha, kung hindi pupayag po si Dina, ay talagang po yan, nagkaroon ng struggle. Pero ano bukong magagawa ng nag-iisa? Jacob's lack of attention and protection was partially at fault in this tragedy. His own compromise made him less able to stand up to his own children and guide them as he should. So ito po yung makapapansin natin. Pag pinabayaan na po natin ang ating mga anak, ay mapariwara at mangyayari po na magkaroon ng rape. So ito pong nangyari kay Dina, isang leksyon po na dapat sa mga magulang ay gabayan yung mga anak, especially in the city, na kung saan ay huwag nating pabayaan ang ating mga anak na magpasyal-pasyal ng nag-iisa na walang kasama. Kaya ang nangyari po dito kay Dina ay kinuha po siya at ni-rape. Kaya nga po ito ang nagdulot
ng lalong napakasama na imahin sa buhay po ni Jacob na sana ay siya po ay maging halimbawa doon sa lugar na yon. Pero ang nangyari po dahil dito sa pag-rape sa anak niya, ang mga anak niyang lalaki, yung pangalawang anak niya at yung pangatlo, si Simeon at si Levi ay nagkaroon po ng pagtatago na galit na kung saan yan po ang nagdulot ng massacre sa syudad. So tingnan po natin na kung saan ang nangyari nga po dito is si Shechem na prinsipe ay kinuha itong si Dina at violated her. As for the young man named Shechem, his soul was strongly attracted to Dina. Talagang na-attract itong si Shechem kay Dina. And he even spoke kindly to her. Yet, we cannot say he loved her because he violated her. So ito po yung nangyari. Bagamat nagkaroon po siya ng kagustuhan dito kay Dina at ni-rape niya, pinilit, sa pilitang ginahasa itong si Dina. Kaya it was a soulless love Shechem had for Dina, not a spiritual, godly, or good kind of love. He loved her for what she could be for him and give to him, not for what he could be and give to her. His heart was shown in the words, "Get me this young woman as a wife." Dahil sinabihan niya kanyang father na, "Father, give me that woman na aking maging asawa." Pero inano niya na, nagkaroon na siya ng paghahasa. Kaya ito po ay really a violation on Dina, na kung saan ay ito po ay sa pilitan po na paghahasa dito sa anak ni Jacob. So minsan po mga kapatid, sa ating pong pagbabasa at pag-aaral sa Biblia, ay hindi po natin pag-aralan ito, no? Na kung saan ay meron palang pangyayaring ganito na anak pa ni Jacob, na pagkatapos po na nagkaroon po ng pagkikipagbuno itong si Jacob sa anghel, na pinalitan na po yung pangalan niya. Ito po ay kaganapan na after na nagkaroon ng reconciliation si Esau at saka si Jacob. At itong si Jacob ay nanirahan malapit na po doon sa, actually part na po ng lupang pangako na pinangako ng Panginoon. Pero nagkamali lang po si Jacob sa pagpili ng lugar dahil siya po ay nagpili ng lugar na mas malapit sa syudad. So ito po ay pagkakamali. Na kung saan ay kung tayo po ay mag-decide ng tirahan, ay dapat medyo malayo po. Malayo sa syudad o malayo sa immorality. Kaya nga po ang banal na kasulatan at ang espiritu ng hula ay nagsasabi po na mas maiging manirahan po doon sa lugar na especially sa panahon po ng pagkatapos ng flood, ay mayroon pong mga anak ni Ham. Mga anak ni Ham ay nasa city. Ang mga kapatid niyang si Japhet at si Shem ay pinili po na lumayo at nanirahan po sa bundok. Pero ano pong kanilang pinili? Ano pong nangyari? Ang mga anak ni Shem at ni Japhet ay gustong pumunta ng syudad. Bumaba po sila mula ng bundok. Kaya ano nangyari po mga kapatid? They commingled. Nagkaroon po ng intermarriage. So ito po yung mga resulta po ng mga pagkakamali na dapat tayo ay maka-learn ng lesson mga kapatid sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay? So dito po sa verses 5 to 7, sabi po rito sa 5 to 7, at nabalian nga ni nabalitaan po ni Jacob ito, ano? Na kung ano ang dinanas ni Dina, na kung saan ay at ang kanyang mga anak na nasa kasamaan ng mga hayop niya sa parang. At tumahimik si Jacob
hanggang sa sila'y dumating. Parang tinago ito ni Jacob, mga kapatid, ano? Hindi po muna talagang sinabi ni Jacob ang mga pangyayaring ito at alam niya na, no? Alam niyo po yung mga pangyayari na nangyari. At sabi nga po rito, and Hamor, the father of Shechem, went out unto Jacob to commune with him. So dahil itong si Shechem, sinabi niya sa father niyang si Hamor, ay kunin mo ang babaeng ito para sa akin. So itong si Hamor naman ay kinausap si Jacob. Oh. And then verse 7, and the sons of Jacob came out of the field when they heard it. Nung narinig po nila na ni-rape itong si Dina, ay talagang nagalit po, mga kapatid, ano? Nagalit itong magkapatid na ito. And the men were grieved and they were very wroth. Talagang nagalit. Ang tindi ng pagkagalit nitong dalawa na mga kapatid. Because he had brought fully in Israel in lying with Jacob's daughter, which thing ought not to be done. So ito ay hindi sana mang nangyari, ano, mga kapatid, na kung saan ay itong kapayapaan na nanahimik na lang itong si Jacob. Kaya sabi dito sa Biblia, no, Jacob held his peace until they came. Talagang nanahimik itong si Jacob. This section gives the impression that Jacob's sons were far more offended and outraged that their father Jacob was. Upon hearing that Shechem had defiled Dinah, his daughter, he held his peace until his sons returned from the field. So nanahimik lang ito talaga si Jacob. Ang reaksyon po niya sa pag-rape, dahil siguro payapa talaga yung kwan ni Jacob at ayaw niya rin na magkaroon ng kaguluhan dahil mayroon na po silang naranasan niya na po yung gulo, ay nanahimik na lang po siya. Kaya itong mga anak po ni Jacob, nung nalaman nila, ay talagang galit na galit. No? At nakita nila ang kanilang father na parang walang ginawa. So lalong nagalit itong dalawang ito, si Simeon at si Levi. Kaya nga po, sabi rito, the sons of Jacob and the men were grieved and very angry. Ancient Middle Eastern culture had a strong sense of family honor. Yun po talagang ang kwan nila dito, ang tradition at that time, ay talagang pagmadustahan mo or madungisan ang iyong dignidad, ay talagang pagkasira po yan sa tahanan. Kaya itong dalawa ay talagang nakwan po sila, nagalit at na-touch po ang kanilang pride, ang kanilang ego, strong enough to use violence to defend this sense of honor. In this culture, the brothers had a greater responsibility to protect their sister than the father. Yet, the sons of Jacob would go on to defend the family honor in unwise and sinful ways. Ito lang po yung nangyari po dito, na kinimkim po nila yung kanilang galit at sa bandang uli ay talagang nag-burst ang kanilang galit at nagkaroon po ng massacre. Massacre po talaga ito dahil hindi lamang po na si Shechem ang kanilang pinatay or yung Hamon na father, kundi lahat po. Kahit yung mga lahat ng ari-arian po ay kinuha. So that is actually a massacre and a plunder na nangyari po dito, mga kapatid. So sa tinding galit po nila ay nangyari po ito. Bakit kaya nangyari ito sa mga anak ni Israel, no? Na kung saan ito po ay kabahagi pagkatapos na nagkaroon po ng pagbago sa pangalan ni Jacob. No? So ito po ay mga karanasan na kung saan nangyari po sa kasaysayan na atin pong ma-relate in our time today, na maraming kasamaan, lalong
matindi mga kapatid, ano? Ito po ay anak po ito ni Jacob, no? Si Simeon at si Levi. At atin pong um, ma, masubaybayan itong mga pangyayaring ito. Okay, sabi po rito sa verse 8 to 12, and Hamor communed with them, saying, the soul of my son Shechem longeth for your daughter. Pagkatapos po na i-rape, ay nagkuhan naman ito, nagplano naman itong si Shechem at si Hamor, ano, na ipakasal. Pero nandun na po yung nangyari na siyempre pag na-rape, ay siyempre itong kapatid nila si Dina ay nagsalita at sinabihan itong mga kapatid na ganun nga po yung nangyari, na talagang siya po ay pinilit, na-rape. Ito po ay isang karanasan na hindi makakalimutan sa buhay ng isang babae, ano, na kung saan she was raped, ay talagang pinilit po na nagkaroon ng pangyayaring ito. Sa verse 9, and make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you. Wow. So ito po yung offer ni Hamor, ano, na kung saan ay magkaroon ng marriage. Para bagang yung kwan lang, simple lang na pangyayari, ano, na pagkatapos na ni-rape, ay okay, magkuha na lang, mag-asawahan na lang tayo, ibigay mo yung babae, ay yung anak mo sa akin, o sa amin, bigay rin namin sa inyo yung mga babae namin. So make marriages with us, give your daughters to us, and take our daughters to yourselves. The Canaanites' proposal to marry the daughter of Jacob was a dangerous challenge to the covenant family. Kasi alam po natin na ito ay mananampalataya. At magkaroon na po ng intermarriage na kung saan ay hindi ka pananampalataya, itong kasamaan na ito, nangyari ito actually sa panahon ng si Esau, di ba? Si Esau ay nakipag-asawa sa mga Canaanites, kaya nga po ang blessing ay wala po sa kanya. Ngayon, ito po ay dangerous na hamon o offer para dito sa pamilya ni Jacob. Irresponsible intermarriage with the Canaanites could prove especially harmful for this family. Talagang napakakwan po ito, na delikado po na magkaroon ng intermarriage na yung mga anak ni Jacob, dahil sila po ay mga mananampalataya. God has given them covenant, and then na mangyari po na magkaroon ng intermarriage. So harmful po ito, na kung saan importante sa bayan ng Diyos na hindi po makipamatok sa di ka pananampalataya. So ito po ay nangyayari na kung saan offer po yan ng pamilya after po ng pag-rape kay Dina. So make marriages with us, give your daughter to us. So ito po ay talagang sabi rito, this was far more a matter between a young Canaanite man and Dina, the daughter of Jacob. So if they married, it would set the pattern. Kaya kung nag-marriage po sila, ay maging kuha na po ito, maging halimbawa sa susunod na mga henerasyon. Kaya it is a pattern for future marriages between Jacob's family and the people of Canaanite or Canaan. The result would be the eventual and complete assimilation of Jacob's family into Canaanite culture. So ito po ay actually sinulat po ito para makakuha rin po tayo ng leksyon na hindi talaga po, hindi po nais ng Panginoon na magkaroon po ng intermarriage or mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya nga po nagkaroon ng
resulta ito. So the future of this covenant family as a distinct people was at risk. Nasa risk go, mga kapatid. So sabi nga po rito, whatever you say to me, I will give. Hamor and Shechem probably thought themselves generous. Kasi nag-offer sila, okay? Kung anong gusto nyo, ibibigay namin. So nagkaroon po sila ng offer, ano? But their manner of negotiating, kung ating pong pansinin dito, an arrangement for the marriage insulted Dina. Isang insulto po ito na para bagang na-rape na namin yung si Dina. So ibigay mo na, sabihin nyo lang kung anong gusto na ninyo, ibibigay namin. Oh. So ito po ay just name your price attitude. They acted as if money and marriage could make her disgrace go away. Para bagang babayaran na lang namin. Pero nasaktan na po at nadungisan na po ang pagkababae ni Dina. Kaya ito ay nagpasakit po ng loob ng mga kapatid na si Simeon at si Levi. Kaya nga po nagresulta ito na may counter offer. Ano po ang offer ni Simeon at ni Levi dito? Okay, sa verse 13, sabi po rito, and the sons of Jacob answered Shechem and Hamor, his father, deceitfully. Deceitfully, bakit po mga kapatid, ano? Na kung sana'y deceitful po yung pagkasagot po dito or response nitong magkapatid na ito na si Simeon at Levi. Na sabi po ay ibibigay, sabi rito sa verse 13 sa Tagalog, at nagsisagot na may pagdaraya ang mga anak ni Jacob kay Shechem at kay Hamor na kanyang ama. At sila'y nagsalitaan sapagkat kanyang dinahas si Dina na kanilang kapatid. At sinabi niya sa kanila, hindi namin magawa ito na ibigay ang aming kapatid sa isang hindi tuli. So parang insulto ito na hindi namin bibigay ang kapatid namin sa isang taong hindi tuli. Oh. So uncircumcised. Kaya sabi niya, sapagkat isang kasarian ng puri, kasiraan. Kasiraan ito sa aming lahi kasi kami ay mga tuli, kayo hindi. So dapat kayo lahat ay magpatuli. So yun po yung hamon nitong Simeon at ni Levi. Kaya nga po ang nangyari po dito, ang sabi nga po rito ay pandaraya po rin ito, no? Na ay hindi namin ibibigay si Dina. Nangyari na nga po yung rape, ano? Pero itong si Simeon ay Simeon at Levi ay sabi niya hindi namin ibigay naman kapatid. Maliban lamang ay magpatuli kayo. No? So their response to Shechem and Hamor was a planned, calculated deception. Bakit? Hindi lamang pagkatapos na makonbinsi ito si Hamor at si Shechem, kinumbinsi po lahat ng mga taga roon sa lugar nila. Okay, magpatuloy tayo. So para masundan lang yung kagustuhan ni Simeon at ni Levi, hinamon nila na magpatuloy kayo para maibigay namin si Dina. Kaya Hamor and Shechem agreed to such an extreme demand because circumcision was not only practiced among the Israelites, but some other ancient people also circumcised their males. Shechem and Hamor knew of the practice from the rituals of the other nations. So yan po hindi pinapractice sa kanila. Pero in order for them to get Dina, dahil nagkagusto talaga itong si Shechem kay Dina, kaya makuha kita sa kung anong pong sasabihin ni Jacob at mga anak nito ay gagawin din nila. So ang nangyari po ay ganun nga po ang nangyari.
itong si Hamor at si Sikem ay kinumbinsi po yung kanilang mga kamag-anak, mga lalaking kamag-anak na magpag-circumcise. For that would be a reproach, kasi sabi nito ni Simeon at ni Levi, maging kwan yan, kahiyan or kwan sa amin yan eh. Hindi pwede nakakasiraan ng aming puri pag kami ay mag-allow sa aming kapatid na mapangasawa kayo. Kaya magpatuloy kayo. Yan po yung hamon nila ni Simeon at ni Kwan po rito, ni Levi. So from the beginning, Simeon and Levi planned evil against Shechem and Hamor and their people. Yet they covered the evil plan with spiritual words. So ito po yung mga pangyayari behind their knowledge ay yun po pala ay pandaraya din. Pandaraya ni Simeon at ni Levi na okay, magpatuli kayo. Oh. And they used Dinah as a cover for their intended evil. They felt justified because the men of Shechem treated Dinah, their sister, as a prostitute. Ito po yung parang nararamdaman po ni Simeon at ni Levi na para bagang kapatid namin ay prostitute na ganun na lang. Babayaran nyo na lang dahil na-rape nyo na. So, kaya nga po talagang it is painful to Simeon and Levi na mangyari ito sa kapatid nila na si Dinah. Ito ang bunso na kapatid ni Leah eh. Di po ba na kung saan ay pagkatapos po na nagkaroon ng anak, nagkaroon po anim na lalaki po actually yung anak ni Leah at ikapito ito si Dinah. Kaya talagang love na love or mahal na mahal nila Simeon at ni Levi itong kapatid nila na si Dinah. Kaya ano pong nangyari dito? Sa verse 15, at sa ganitong paraan lamang papayag kami. Ito po yung kasunduan, napapayag daw sila na ibigay ang kanilang kapatid kung magpatuli itong si Kim at kanyang mga kamag-anakan. Okay? At ibibigay namin sa inyo ang aming anak na babae at makikisama kami sa inyo mga anak na babae at tatahan kami sa inyo at tayo'y magiging isa lamang bayan. Verse 17, datapwat kung ayaw ninyo kaming pakinggan na kayo'y mga tuli, ay dadalhin nga namin ang aming mga anak na babae at kami ay yayaon. Ito po ay isang pandaraya actually na hindi po sila, wala po silang plano yayaon, kundi may plano po sila to massacre, napapatayin. Kaya nga po kung ating patuloy na babasahin po dito sa verse 18 to 24, sabi po rito, at ang kanilang mga salita ay kinalugdan ni Hamor at ni Shechem na anak ni Hamor. At hindi, sabi rito, at hindi lamang, hindi, sabi rito sa verse 20, at si Hamor at si Shechem na kaniyang anak ay napasa pintuang bayan ng kanilang bayan at sila'y nakiusap sa mga tao. Sa kanilang bayan na sinasabi, ang mga taong ito ay tahimik sa atin. Kaya't magsitahan sila sa lupain at magsipangalakal sila riyan, sapagkat narito ang lupain ay may labis na kaluwagan sa kanila. Tayo'y makisama sa kanilang mga anak na babae at ating ibigay sa kanila ang ating mga anak. Ito na po yung kanilang yung pagkonbinsi sa bayan, Sa ganito lamang paraan, papayagan tayo ng mga taong iyan sa pagtahan sa atin na maging isa lamang bayan kung patuli ang lahat ng lalaki sa atin.
na gaya naman nila na mga tuli. Okay. At verse 24, di ba magiging atin ang kanilang mga baka at ang kanilang mga pag-aari at ang lahat nilang hayop, atin lamang silang payagan at tatahan sa atin. Verse 24, at pinakinggan si Hamor at si Sikem na kanyang anak ng lahat na lumalabas sa pintuan ng kanyang bahay o bayan. At ang lahat ng lalaki ay nagtuli at lahat ng lumabas sa pintuan ng kanyang bayan. Oh. So ito po yung pagkumbinsi ni Hamor at ni Sikem. Okay, dahil sila ay mga banyaga dito, gustong magkitaan sa atin para makuha natin sila, ay magpatuloy tayo. Para kung ano ang kanilang ari-arian kasi nakita nila, mayaman ito eh. Mayamang pamilya ito, isang malaking pamilya kay Jacob. Imagine na 11 at 12 lahat kasama si Dina. So 12 sila magkapatid. Hindi pa pinanganak dito si Benjamin, sa chapter 35 po yan mabasa natin si Benjamin. Bago mamatay, itong si Raquel, mga kapatid, ay nagkaroon po ng bunsong anak. Itong si Raquel. At pinangalanan lang Benjamin. No? So ang nangyari po rito, okay, para makuha natin yung kayamanan nila, ay makipagkasundo tayo sa kanila. Sila lahat ay tuli. Oh. So para papayag sila ng anak nating mga babae at mga anak nilang babae mag-intermarriage na magkaroon ng asawahan tayo. No. So pumayag itong bayan, mga kapatid, pumayag po sila na magpatuli. Oh. So they agreed to be circumcised. Kaya ito po yung mga nangyari na ang kanilang behind their mind ay mga kayamanan. Gusto nila makuha yung kayamanan. Kung ano ang kayamanan ni Jacob, ay masamsam din po nila. So yan po yung plano din ng kabilaan. Okay? Kabilaan po actually yung plano dito na itong si Simeon at si Levi ay may pandaraya na approach. Okay, magpatuloy kayo para ibigay namin si Dina. Oh. And then, itong sa kabila naman, okay, papayagan natin silang manahan dyan. At pakisamahan natin sila. Sila ay mga tuli, kaya para makuha natin sila, then magpatuloy din tayo. Ito po ang mga nangyayari na maraming mga compromises. Compromises are not good, mga kapatid. Na kung saan ay behind that, mayroon po silang iniisip na makukuha. So, ito po yung mga kasamaan na talagang laganap na rin at that time. So, kung verse 25, ano pong nangyari? When they were in pain, habang sila na, di ba, magpatuloy, talagang sakit po yan. Talagang hindi po makapagtrabaho, So, ang nangyari po dito, sa verse 25, at nangyari ng ikatlong araw nang sila'y nangasasaktan na ang dalawa na mga anak ni Jacob, si Simeon at si Levi, na mga kapatid ni Dina, na kumuha ang bawat isa ng kanilang tabak. Kinuha na yung tabak, mga kapatid. At sila'y lihim na pumasok sa bayan at kanilang pinatay ang lahat ng mga lalaki. So ito po ay massacre. Napakasakla po ito na pangyayari sa banal na kasulatan, na kung saan ay sinulat po ni Moses. Bakit kaya sinulat ni Moses? Dahil leksyon din po ito na kung saan ay una, hindi sana mangyari ito kung mayroong gabay ng parents. Kasi kung hindi pa pinabayaan si Dina na magpasyal na nag-iisa,
Hindi mangyari po ito. So, leksyon po sa mga magulang na kung saan ay hindi magkaroon ng matinding masaker na nangyari po sa panahon na ito. Dahil itong si Simeon, pagkatapos po na nagpatuloy itong lahat ng mga lalaki sa bayan na yan, ay ano pong ginawa? Pinagpapatay. Pinagpapatay po ang lahat talagang mga kapatid. So, this was not only a brutal, deceptive act, but it also disgraced God's covenant of circumcision. Kasi ang circumcision, mga kapatid, ay covenant ng Panginoon yan para sa panahon ni Abraham, na kung saan ay pag-circumcise ay hindi naunawaan po. Hindi naunawaan ng mga Shechemites na kung saan itong pagtutuli ay isang covenant nila sa Panginoon. Pero yun po ay ginamit ni Simeon at ni Levi na deceptive scheme para magkaroon sila ng panahon sa pagpatay. Kasi nasaktan itong mga lalaki. Siyempre, pag matuli po yan, ay talagang nasa tahanan lang yan. Hindi makapaganda at talagang nasasaktan pa sila. So, sabi po rito, surely with this clever act of violence deception, Simeon and Levi showed themselves to be the children of Jacob from a bitter, competitive home environment na nasasaktan itong mga Shechemites. Crudely performed circumcision could be quietly incapacitating, particularly after 2 or 3 days. Sa panahong yan ay talagang hindi pa po nasasaktan pa itong mga kalalakihan sa bayan na yon. Kaya hindi rin po sila makapaglaban. Siyempre, they are taking care of themselves dahil dito sa circumcision na nangyari po. Kaya ang nangyari ay talagang talagang pinatay or wala po silang lakas na labanan nitong si Simeon at si Levi. They killed Hamor and Shechem, his son. Ayon po dito sa verse 26, at kanilang pinatay si Hamor at Shechem na kanyang anak sa talim ng tabak, at kanilang kinuha si Dina sa bahay ni Shechem at sila'y nagsialis. Nagsiparoon ang mga anak ni Jacob sa mga patay at kanilang sinamsam. So they are not only killing, murder. Hindi lamang minasakar ang buong bayan. Kinuha pa. Kinuha pa yung sinamsam ng ang mga ari-arian sapagkat kanilang dinahas ang kapatid nila. Dahil doon sa dahas na ginawa po ni Shechem at ni Hamor ay naganap po ang karumaldumal na pangyayari na massacre. Kaya nga po sabi rito, even relatively good men like Shechem, kung ikumpara po natin sa ibang mga lalaki sa bayan ng Shechem, ang pangalan nito ay Shechem, pero ang lugar, mga kapatid, ay Shechem. So this is actually mabait itong si Shechem. Kung atin pong ikumpara sa ibang mga Shechemites. Bakit po? Dahil na-rape niya, pero nagustuhan niya. Kaya gusto niyang pakasalan. Gusto niya maging kanya si Dina, pero sa maling paraan. Pero kung ikumpara mo natin, ay mas mabuti na yun. Nagpakasal siya. Talagang binigyan niya ng dangal kahit nawala na po yung dangal ni Dina. Pero at least pinakasalan itong si Dina. Pero ganun pa man ay hindi po talaga matanggap yun ni Simeon at ni Levi. Kaya the sons of Jacob justified their murder and theft by saying their sister and family had been dishonored. But the punishment was clearly excessive. Pero ang punishment na kanilang pinataw doon sa pamilya, mga kapatid, ay napakakwa naman,
Napakatindi naman. Minasakir ang lahat, pinatay. Sa tabak po yan, ha. Kaya nga po ay talagang napakatindi po ito. Kasi dumanak ang dugo. Dahil dito lang sa pag-rape sa kanilang kapatid, ay they plunder the city. Sabi nga po rito, plunder the city, they took their sheep and their oxen and their donkeys, what was in the city and what was in the field, and all their wealth. The sons of Jacob completely plunder the city of Shechem, including taking the surviving women and children as slaves. Wow. So hindi lamang yan mga kapatid, hindi pinatay. Kasi wala na mga lalaki, puro patay mga lalaki. So anong natitira? Mga babae at mga kabataan, mga bata. By way of making some amends for the sisters' defilement, with the dastardly treachery, they slay, pinatay lahat, the whole Shechemites, and so bring the guilt of murder upon a family which ought to have been holiness unto the Lord. Na sana po mga kapatid ay sila yung mga banal na halimbawa ng mga anak ni Israel. Pero ano po mga kapatid yung naging masama dito? Yung kanilang pagpatay at plunder, pagsamsam sa mga ari-arian. Okay, ano pong reaction ni Jacob pagkatapos nito? Okay. You have troubled me by making me obnoxious. Ano pong obnoxious? Yung paggawa ng kasuklam-suklam. Ito po yung obnoxious ay talagang kasuklam-suklam na hindi matatanggap. Pag po talaga ito, dungis sa integridad ni Jacob, mga kapatid. Na siya po ay Israel na, ay pinili ng Panginoon. God rule in his life. Pero ang kanyang mga anak, ano pong nangyari? Naging killer, murderer, at plunderer, mga kapatid. So in response to the terrible massacre and plundering of Shechem, Jacob seems to only be concerned with himself and the danger of retribution against his small family. I am few in number. There was no concern for right and wrong, for God's righteousness, or for the death and plunder of innocents. This was Jacob, not Israel in action. So nandun pa rin po yung pagkatao, yung likas ng tao, na iniisip niya lang yung sarili. Hindi yung resulta. Kawawa naman itong mga taong pinatay. So, should he treat our sisters like a harlot? This was Simeon and Levi's only reply. Hayaan ba namin na ang aming kapatid ay pakitunguhan na bilang prostitute? Kaya ito po ang masakit na kanila din naranasan, na masakit para sa kanila yan. Pero sobra naman ang kanilang paggawa. They kill everyone, mga kapatid na mga lalaki. They were correct that their sister Dina had been abused and treated terribly. Yet, none of that justified their outrageous evil of mass murder, enslaving women and children and thief through plunder. So when Jacob was about to die, ito pong nangyari sa buhay ni Jacob. Na bago po namatay itong si Jacob, ay he prophesied over each of his 12 sons. At atin po yung mababasa at mapag-aralan po in the chapter 29. No? Na kung saan bago po namatay si Jacob, ay nagkaroon po siya ng prophecy about the sons, 12 sons na kanyang sinabi po, mga kapatid. This is what he said about Simeon and Levi. Simeon and Levi are brothers. Instruments of cruelty are in their dwelling place. Let not my soul enter their council. Let not my honor be united their assembly.
For in their anger they slew a man, and in their self-will they hamstrung an ox. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob and scatter them in Israel. He saw Simeon and Levi for who they are, but he rebuked them far too late. Ang pag-rebuke sa mga anak niya ay late na rin kasi nagawa niya na po na sila ay nagkaroon na po ng pagpatay. Napakalungkot po ito kung maranasan po ng magulang ng kanyang mga anak ay naging killer. Sa kabilang na mga pangyayari sa kanilang buhay, mga kapatid, sa kabila na magandang karanasan sa anak niya kay Joseph, kasi ang pinakamamahal niyang anak dito, si Joseph at saka Benjamin. Pero sa mga anak niyang iba, sa mga anak niya kay Leah, kasi anak niya yan sa pagkakasala at pagpandaraya din. So talagang masama po yung wala pong magandang idudulot yung pandaraya. Dahil it will just continue on na mananatili po yung espiritu ng kasamaan po sa loob ng pamilya. So ganun po mga kapatid yung ating matutunan o makita po sa karanasang ito na dahil po doon sa pandaraya, dahil doon sa galit na minsan po ay tinatanim sa puso. Ito po yung ginawa ni Simeon. Na gamat itong mga taong ito ay kanilang sinabihan, okay, magpatuli kayo para ibigay namin itong yung anak namin o kapatid namin babae. Bigay namin sa iyo. Sinunod po ng mga taong ito. Kaya nga po ang nangyari pa dito, pandaraya lang pala ito. Dahil after po ng 2 to 3 days, nasasaktan pa itong mga taong ito dahil nagpatuli sila lahat. Sinunod po yung hamon nitong dalawang ito, nagpatuli sila lahat. Habang nasakitan pa sila, tuli. Pinaghampas ng patalim o mga tabak. So, marami pong talagang patay po. Maraming namatay kaya tinawag natin yung that is actually a massacre. Massacre ang nangyari po dahil dalawa laban doon sa mga kalalakihan pinatay. At para lang parang kanila ito revenge revenge dahil dinahas ninyo ang aming kapatid na si Dina, kaya ito ang nangyari sa inyo, pinatay. Sobra naman mga kapatid, So, what is your reaction on this mga kapatid? May mga leksyon tayo makukuha pero napakasaklap na pangyayari ito sa kasaysayan mga kapatid. The first na nangyari na massacre na involved po yung may pananampalataya. Involved yung mga tao ng anak ng makadiyos. Kung nangyari po sa inyo, anong kahihiyan po ang may dulot nito sa pamilya? Naranasan po ni Jacob na ang kanyang mga anak ay murderer, killer. Pero ganun pa man mga kapatid, nandoon ang Panginoon. May kaawaan. Mayroon po siyang minsan mga kapatid ay sinisisi natin ng mga magulang, pero si Jacob naman dito po mga kapatid ay after po na nagkaroon po ng pagkipag-covenant sa Panginoon, ang mali niya lang po doon ay nanirahan siya dyan, malapit sa syudad. Kaya ang influensya ng syudad ay nandoon po. Kaya ni-rape itong si Dina. Kaya nagdulot po ng problema. Kaya sa ating mga magulang ay mag-decide sana po tayo na wag masyado, wag malapit sa syudad. Kaya ang counsel po ng Biblia at ng Spirit of Prophecy, go away from the city because the city might be a dangerous place for our children, for our young people. Na kung saan ito po ang nangyayari. In the last days, mas matindi pa po ang mga pangyayari na
mangyari sa bayan ng Diyos. Pero mga kapatid, itong mga leksyon ng ating pinag-aralan po sa kasaysayan ay makita po natin na sa huling mga araw ni Jacob ay nagkaroon po siya ng realization na sana kung ginawa ko ito ay hindi nangyari ito sa aking mga anak. Dahil din sa kanyang galit nandoon sa kanyang galit, wala siyang pag-ibig doon kay Leah. Di po ba? Sa ating pong napag-aralan ay napilitan lang po siya. Napilitan lang siya dahil sa pandaraya ng kanyang father-in-law na si Laban. Na sana kung hindi po nangyari na mayroong pandaraya, hindi na po nangyari ito. Kaya ito po ang mga kasaysayan na minsan ay talagang makita natin, we can relate in our world today na ito makadiyos. Pero ang mga anak niya ay gumawa ng kasamaan. Mas lalo na yung mga taong hindi makadiyos, mga kapatid. Kaya we can just pray to the Lord. Kaya ang Panginoon, sa Panginoon lang po talaga tayo na siya ang Diyos na nakakalam ng mga bagay na ito. Kaya mangyari man ito sa masama at mabuti ng mga tao, God allows it to happen. Now we can learn lessons from them sa buhay na ito, mga kapatid. Sa biblical history, makalearn po tayo. Okay, ini reaction po, mga kapatid, bago tayo mag-pray. Kaya we can just pray, mga kapatid, na kahit pala mga banal na tao, si Jacob po ay ginikilala natin na may covenant po ay nakukuusap talaga ang Panginoon sa kanya. Ano po? Sister Mary? Ah, Sige po. kasi kahit nag-advise ka sa kanila na huwag mong gawin yan, tapos ginawa rin nila, wala na. Yun bang kasabihan na, labas na ako dyan yung ginagawa nyo. Yun bang ganon? Oo. Grabe, no? Kaya nga, iyan minsan, mga kapatid, ano? Kahit anong sabi mo sa mga anak mo sa mga ganito, isinabihan mo na nga eh. Kaso lang, doon yung kinikimkim kasing galit eh. Kasi nagalit sila doon sa kasi kapatid nila yon eh. Eh si Jacob naman kasi, anak ito sa pagkakamali eh. Kaya kung makarelate tayo ba, hindi ko gusto yung asawa ko na to eh. Yung si Leia kasi hindi niya gusto. Ang gusto niya si Raquel. Napilitan lang po siya dahil doon sa pandaraya ng father-in-law niya. Kaya ito po yung mga circumstances na makikita natin, mga kapatid, na talagang resulta po ng pagkakasala at pagkakamali, ano? Na kung sana sana naman si Jacob din ay bagamat ganun ang nangyari, yung pagkisamahan niya at talagang na-train niya yung kanyang mga anak, pero napabayaan niya, mga kapatid. So ito po yung nangyari sa mga anak niya, na si Simeon at si Levi ay nakagawa po ng pag-massacre sa mga tao sa paligid. Okay, any more reaction po? So kung nangyayari po ito sa mananampalataya, ay mas lalong nangyayari po sa hindi mananampalataya. Ano po? So, kaya nga at makalearn tayo ng lesson na sa atin po ay idalangin natin, kasama na po yung paggawa ng mabuti sa ating pamilya, atin pong inalalayan ng ating mga anak, huwag pabayaan na mamasyal na walang counsel, walang advice. Ano po? Sige po. Isa sa akin lang ngayon. Opo. Hindi pwede yung mga anak natin mag-aasawa doon sa hindi Adventista. Opo. Yun ang sabi ko sa kanila. Yun bang suhituhin, ano ba yun sa Tagalog, yung isuhito nyo muna yung mga ugali nila. No, Pero alamin. merong sabi ko sa kanila noon nung mga dalaga at binata pa sila.
Hindi ako pumipili kung sino ang aasawahin o pakasalan niyo. Ang sa akin lang, yung Adventista. Ayoko ng Sabadista ha, kasi yung asawa ko Sabadista yun. Ah, Alam mo ang ibig sabihin ng ah, Sabadista siguro opo, no. mga sabad. Ang sa akin, Adventista. Yun ang gusto ko. Kaya yung pakakasalan nyo, i-ano nyo ang ugali kung talaga ba siyang Adventista. Yun lang, Brother Oo. Glenn. Yes, yan po talaga. Kaya nga po maghanap tayo o magkuhan talaga ng kapananampalataya kasi kung hindi ko po kapananampalataya ay talagang magkaproblema po. Especially sa hindi mo rin kagustuhan na ano, nangyari kasi kay Jacob mga kapatid na pilitan siya na hindi niya kagustuhan niya at na si Leia ang kanyang unang mapangasawa kasi ang gusto niya talaga, nagtrabaho nga siya para makuha yung si Rachel, si Raquel. At ang leksyon natin dito mga kapatid ay ang pandaraya talaga. Walang magandang maidudulot po. At palatun pa, pakwan po yan. Dugtong-dugtong ng kasalanan po yan. Kasi pag inumpisahan mo yan sa mali, mali po yan lahat mangyayari dyan. Oh. So, Yun ang sinasabi mo na circumstansya, Brother Glenn. opo. No. So we are also put in a circumstances na ganun po ang nangyayari. Ganun pa man, ay God allows and actually God are reasons bakit pinayagan o bakit nangyari ito. Bakit sinulat ito? Dahil ito ay may mga leksyon po para sa atin ngayon. Kung nagbabasa lang po yung mga kapatiran, yung sinundan po yung kasaysayan nito, ay hindi sana mangyari itong mga bagay na ito kung walang naumpisahan ng mga bagay na mali. So, nag-umpisa sa mali, kaya yung sunod-sunod niyan mali. Kaya nga ang leksyon dito, huwag umpisahan sa mali para kasi you will suffer. You will suffer the consequence. Kung inumpisahan mo yan sa mali, mali ang iyong relasyon, mali ang iyong ginawa, mali ang iyong desisyon. Katulad dito kay Jacob, sana hindi sila nanirahan dyan sa Sikem. Kasi ang sabi ng Panginoon, manirahan kayo doon sa lugar na kung saan ay nandun ako. Ang Bethel po, Bethel is a place, kaya tinawag yan, pinangalanan ni Jacob yan na Bethel because that is the house of the Lord. Nandoon ang Diyos na pakita sa kanya. Nagkaroon ng covenant. Pero bakit hindi siya nanirahan doon? Nanirahan po siya sa Sikim na siyudad. So ngayon ang mga anak niya ay makipagkuan din, makipag-met din sa mga kababaihan doon. Kaya anong nangyari? Nakita siya ngayon ni Sikim. So anong niya? Na-rape siya. So ito po yung mga leksyon na dapat matutunan na kung saan ay ma, mapulutan ng aral ang mga pag-aaral na ito. Simple lang siya mga kapatid ng mga pangyayari sa buhay pero naranasan po ito sa biblical history kaya nga po pinag-aralan natin para in the future sa ating mga kabataan, mga anak na wag po at piliin po talaga ang ating mga pangangasawa, makasama sa buhay para hindi po magkaroon ng lubhang resulta, konsekwensya ng ating maling mga ginawa. Okay? So we suffer the consequence. Kaya ang magawa na lang natin, mga kapatid, ay patuloy manalangin, ipagkaloob sa Panginoon dahil wala tayong kapangyarihan kundi ang Diyos lamang ang siyang magbigay sa atin ng lakas. Okay? Mayroon pa po bang pahabol? Sister Susan, may masasabi po kayo? Sister Lily, good morning po. Buti po ay nakakan po kayo. Patuloy po. Sige, Sister Susan. Yun po. Opo. Hindi po maganda yung signal ninyo. Hello?
Okay, so, Yun pong problema ng pamilya opo. ay nababatay po pala sa yun pong kung ano po yung sinimulan. Opo. Mhm. Kaya yung sinimulan na mga mali kung paano kalaki. Okay, sorry na wala po si Sister Susan. Siguro mahina po talaga yung sa kanyang signal. Yes, Sister Susan, nawala po kayo. Sige po. So ang sinasabi po ni Sister Susan ay kung sa ang pinagbabatayan po talaga ng kapatutunguhan ng ating mga anak, ng ating pamilya ay kung ang panimula ay mali. Talagang mali po 'yan. Um, mayroon din sigurong partly na maituwid po natin. Pero nandun na po yung consequence that we suffer the consequence na kung saan ay ito po ang nagdulot ng hindi magandang picture o larawan sa bayan ng Diyos. Katulad po dito kay Jacob, hindi po naging magandang picture na o larawan ng pamilya na siya po ay covenant with God's covenant. Pero ang kanyang mga anak ay murderer, mamanay tao o mamatay tao. Sila po ay killer at plunderer. Sinamsam yung lahat ng mga ari-arian at talagang ginawa pa nila mga slaves. Mga slaves yung mga babae doon. Oh. So napakatindi po talaga yung kanilang parang no? Parang revenge. Ang revenge po nila ay napakatindi. Kaya nga po idalangin po natin na sana ay atin pong makuha ang leksyon dito na kung saan ay resulta po ito sa mga pagkakamali na desisyon ng mga magulang. Pero minsan hindi rin natin masisi ang mga magulang, no? Kahit anong sabi ng magulang, kung nandyan na po yung espiritu ng kasamaan sa mga bata, ay hindi natin masisi yung magulang. Katulad dito kay Jacob, hindi na natin siya masisi kasi nandoon yung covenant ng Panginoon, personal po nating relasyon ito sa ating Panginoon. Okay, so sa ating pagtapos, nag-extend po tayo ng mahaba. Medyo mahaba po yung ating presentation ngayong umaga. Pero at least I hope that you learn something from this. Sa ating mga kapatid na sumusubaybay po ay kung mayroon po kayong comment, just write your comment there, question at mga reaction po sa ating pinag-aralan nga sa umagang ito. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, may-ari ng aming buhay, salamat po sa mga leksyon na aming natutunan sa umagang ito, Panginoon. Bagamat ito po ay nagpapakita ng isang larawan ng hindi makatao, hindi makadiyos na mga ugali ng inyong mga anak sa nakaraan, na kung saan ay ang mga anak ni Jacob ay nakasama po sa 12 tribes na amin pa pong tuklasin sa pagpapatuloy po ng aming pag-aaral dito sa biblical history. Ay amin pong matarok ang nais po ninyo na maranasan ng inyong bayan. Nanawa, tulungan po kami, mangusap po kayo sa amin na ang kasamaan na ito ay hindi mananatili sa inyong bayan, kundi nais po ninyo ng inyong bayan ay maging sakdal at hindi po makitaan ng mga katulad nitong karanasan sa kasaysayan na itong Biblia po ay nasulat upang magkaroon po ng mga leksyon namin po matutunan sa aming buhay sa huling mga araw. Salamat po at pagpalain niyo po ang aming mga kapatid na nagsusubaybay sa pag-aaral na ito upang mapulutan po namin ang aral na mamuhay kami ng sang-ayon lamang po sa inyong kalooban. Amin pong sinasapalatayanan na mangyari ang inyong kalooban, hindi sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen.
Amen. Maraming salamat po. God bless. Amen. Amen. Okay, Okay. salamat. Sige, God bless Sister po sa Emeline, inyong lahat. salamat sa Okay. pag-apel. O sa ba ng Tagalogan na, oy. Sige, bye-bye, bye-bye. Okay, bye-bye po. God bless you all. Yes.